Kung isa ka itong nagpapaminaw, XDPD ka po trino, nagpapaminaw sa programa Haligis Kamaturan kada Domingo, alas 12 payon sa alauna. Ako to. Nagkaroon, personal na din yung makita. Ang programa Haligis Kamaturan may tungkol sa doktrina sa simbahan ng ito ni Cristo, ang Simbahang Katoliko. Nagsugod ko 2014 hangtod karon. Yung nagka-registration ako gawa sa XTV, na po sa Sunrise sa Kisulod, DXOG. Mawagyan po na titulo. Haligis Kamaturan. Ang city, kayo sa social media sa Punta Domingo, alas 12 kayo sa alauna sa DXTV. Ang ating direktor, naghangyo kanato. Brother, kanaon ta mga topics na imong gihaka, gidiscuss o gi-explain sa radio. Imo ta ka na siya mabuhatan o libro. Si Padre Ayan Calabria naghangyo. Ubos sa pagtugod, pag-approve ni Bishop Noel Toto Peligrosa, ang atong malang obispo. Matong na diyan na nagtitiro na ko sa kampanya sa Doon. Nagkalugar na ko pagkuman. Dugay na ko nga pagsulat ng ini. Kaya 20 topics na. 20 topics na. Dugay kaya na ko pagsulat ng ini. Hangtod nga nagkalugar na ko, nahuman dito. Ubus pa tugod sa obispo. Nagkasulat ng libro nga 20 ka topic. Pingo din ni tagsulat Eugene E. Hinoros, A.B. Theology. Approved by Noel P. Peligrosa, Bishop of Malaybalay. Kining libro, 27 books lang akong buhat. Ang akong gidala din karon 12 books. Nga na pinabili. Sa kantidad, 290 lang. Gamay na kaya akong pagkinansa, basta lang akong gasolina. Okay. O niya, sa unang topic o speaker na to, si Fred Phil, ano sa iyang topic? Biblia o tradisyon. At tradisyon, doon dua ka klase. Tradisyon sa mga tao o tradisyon sa mga apostoles. Kung saan ang tradisyon ang i-explain ni Brad Fair? Tradisyon sa mga apostoles. Okay. Nagkinsa ko na naghimo, nag-confine sa Bible. Gikan sa Genesis, pahingon sa ipadayag sa 23 books. Ang simbahan, kung ikaw Katoliko, ikaw din mo tag-iya sa Biblia. Ikaw tag-iya. Katoliko mo? Kamu tag-iya ni? Okay. Sunod na topic, ang naghatag ang akong Vice President sa Diocese of Malaybalay, si Brother Rolly Lirico. O si topic niya, matuod na Iglesia. The true church. Kasi ito ko, si Cristo. Kung Katoliko ka, naka sa simbahan ng ito ko ni Cristo. Sa ato pa, ang Katoliko nag-imog Biblia, yung Biblia, inyo ni. Ang Katoliko tinukod ni Cristo, kamu pagmawin, simbahan ng ito ko ni Cristo. Karon, kinsa may kugihan tayo mo sa kasakas mga balay, sa Katoliko, aron sa pagwali sa pulong sa Diyos. Katoliko o dili Katoliko? Dili Katoliko. Isigolihan. Kamu giwalihan sa dili Katoliko.
Sa ito, pag-iunay mo, sa kaugalingon ninyo, dapat, kamu ang tinako ni Kristo kasimbahan, kamu may mali. Kaya ka nagkatuloy, kung ikan man sa pulong sa 28, 19 sa Mateo, umatpo kamusta ng naso, lukop sa tipong kalikutan. Kanang lukop kay sa Griego na siya kay Katolis, Kataulos. Kato pa, mautana ka na kunin mo, brad, usay mong religion, usay mong tubag. Katolik. O sis, mautana ka mo, usay mong religion. Katolik. Ay kamu isuot ni Kristo. Kamu isuot ni Kristo. Pagmantala sa mga balita sa kaluwasan, ngadto sa tanan naso. Lukop. Sato pa, kita na ito rin katungod sa pagwali, sa pulong sa Diyos, kaya kita may pumahil sa Biblia. Kita po iglesia nito ni Kristo. Okay. Kita may tinuod kay iglesia ni Kristo. Kita tinuod kay iglesia sa Diyos. Kita ang tinuod kay Kristohanon. Kita ang tinuod nga dalan. Kaya nga Jesus 14:6 sa Ebanghelyo sa Juan, I am the way, the truth, and the life. Ano ba ka gusto magliwagin niya? Okay. Ang topic na ko, tanan ba nga larawan gilid? Di ba tanan ko ninyo? Tanan ba larawan Diyos? Ato ba dili? Ito ba? Sino po kayo dili? Challenge sa mga pastor na naminaw sa itong programa. Pastor, tagay kong teksto sa Biblia nga mag-ingon, tanan larawan Diyos, kay ingnon na ko ang pare, ang obispo, sa ito papa, kuha ko ka rin mga larawan na kay bawal man na ini. Diyos man na ini. Kung sa'yo, silong na naman sa Diyos, kalayo asopri, bayan iuno, kursos, di pa na yan. Masibat at Diyos. Pero ang tubag man ingon ninyo, kanan balarawan Diyos sa pangutana, ang ingon man mo, dili. Sa pato nilarawan nga, dili. Nilarawan nga, ditogot. Ang dili, ayaw buhata. Ang ipapuhat, buhata. Ana, di kasimpon. Okay. Para matagaan mo sample sa libro nga akong gibuhat, bayan kita topic, dili na mong makinahanglan pa nga gamit ng Biblia. Kay ang teksto din unsay sulod sa Biblia, niya na din. Muna, sa iyo na kainin yung pag-study. Ang inyong Biblia, ayaw ba? Dili na mo dito. Okay. Kini mag-mission isuligala. Kini katong halandon ng obispo sa siya pa'y pura paroko sa diocese sa parokya sa Balay-Balay. Kaya kung gisogo, kuya yung nag-isa sa kuwa. Kanan ako kapilya libuta. Na kay ang kapilya sakop sa katedral 46 chapels. Pero sa piyuta na kapilya. Libot na to. Ada kapilya. Human, Monsignor, ikaw mas obispo to. Natuyod na ako. Isang baliki. Natong pagtuon, walay undan. Sige ko na itong pagtuon, sige itong pagtuon. Amo to yun, ako. Second round ko. Nabot mo palimya. Wala na ka na ka second round. Amo na ko second round. Dayon, napili man ko as diocesan president sa Sede. Amo napili na lang. Huwag ko nag-concentrate sa kapilya lamang. Kundi sa mga parokya. Pinaka-parokya ang diocese of Balay-Balay, more or less 59 parishes. Kanya ang organize sa akong termino sa pagkapresidente sa diocese. Kaya mo siguro mag-pay. Mga 13 ka parokya. Sa ito pa, 59 minus 13. Ilang pagka-parokya ang aming tagaan kong seminar?
Porque padaghana, di ba? Sa ang ingon ni Brad Rudy kaganina, pag maminaw ka, Catholic faith, defining. Kung mugawas na ka na mo din hikaron, kay magwali na mo, kapag na mo may pagutana, usa na mo ka Catholic faith, defender. Kano, defining sa mo. Pag wala na mo, kamo na mo defender din mo. Magsasangyaw, o magdepinsa. Pag doon na ka na yung tubag mo, automatic ka, Catholic faith defender. Kung Catholic faith defender ka, nagdepinsa ka sa bagay ito kung di Kristo, usa ka abogado. Usa ka abogado. Kaya abogada naman mo. Mapamirais pa ninyo ang balaod? Ang usa ka abogado, mamirais pa ninyo ang balaod? Dili. Kinahanglan siya nga dula sa book of law. Wala kinahanglan mga dula po boy? Libro. Kay libro na sa alam. Okay. Ang grabe kinatugdan ni Dali karon, kaya ang masya orasyon, kaya pa? Sige. Then, sinyas na mo kon, inyo itong ipaundang, pag-istorya. Sige. Ika-13 leksyon. Leksyon na kung gamit na Tinigalog. Lesson. Tanan ba manarawan dili? Pagsupak at unahon. Kasahon na ko ha? Pagsupak. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, kaingon si 5. Ayaw pagbatulog na yung Diyos gawas ka na ko. Ayaw pagbuhat ng Diyos ularawan. Sabi sa kung sa dito sa langit, o din sa yuta. O din sa tubig. Nga na ay laron sa yuta. Ayaw pagyugbo. Bisa kung sa Diyos na magsimba nini, kaya ako ang Ginoo nga inyong Diyos ang abubuhan ako. Silutan ang katong nagsaripay ka na ko, lakip ang ilang mga kaliwat, hangtod sa ikatulong, o ikaw pa kalimutan. Unsay may tabo niya ito, magsimba sa mga Diyos, nag-ingon ang Ginoo, silutan niya. O kalimutan niya, ang ilang kaliwat, gikan sa ikatulong, hangtod sa ikaw pa kalimutan. Dahil teksto nga gigamit sa pagsupak sa mga igsoon nato nga dili Katoliko, Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 19. Ayaw kang paghimog mga larawan sa inyong sumahon, larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o sa babae, o sa bisan unsang mananap o langgam o isda. Ayaw kamo pagsimba sa adlaw, sa bulan o sa bituon. Mga butang nga gigahin sa Ginoo nga inyong Diyos aron simbahon sa ubang katawhan. Gidili sa mga dagway sa lalaki o babae. Kung saan na nagbaya? Kung saan na nagbaya? Gidili na. Gidili na ha? Gidili na. Mga na ilang konklusyon, gidili na. Isaiah 46, versikulo 1, paingon 6, mao kini katapusan sa mga Diyos sa Babilonia, kaniya ito gisimba sa biro sinibo, karon gikarga na lamang sa mga asno, bukat na pasaanon sa gikapay ng mga manana. Pamati ka na, kamong tanan nga nahasalin sa akong katawhan. Giamuma ko kamo sukat sa inyong pagkatao. Ako dili gayud mo usab, bisan pa hangtod sa akong pagkatigulang. Ug pas-anon ko ikaw hangtod sa mga naubanon ka na. Ako'y nagbuhat ug ako'y mupas-an. Ako'y mudala ug ako'y muluwas. Kini kang kinsa ako ninyo ipanag-ingon o kinsa itandi ninyo kanako ang mga tao mihatag sa ilang plata, bulawan o nagsumol sila platiro aron himuon kining Diyos o ila kining gisimba. Okay, pagsopak na tanan. Dayon lain nga teksto Salmo 56 versikulo 5, kaya mga Diyos lamang may mga Diyos o bagnason apan ang Ginoo mao'y nagbuhat sa niini o mag-ampo siya niini
o maingon, luwas ako, kay ikaw may akong Diyos. Lain teksto, din nakasulat siguro din karon. Salmo 55, 5:15, versikulo 3, paingon sa 8. Ang among Diyos o sa langit, o inyong buhaton ang gusto niya. Ang ilang Diyos, hinimo sa salapi, bulawan, mga binuhat og tao, may mga mata, may mga apan dili sila makasulti, may mata, apan dili makakita, may mga dalunggan, apan dili makadungog, may ilong, apan dili makasimhot, ang uban, o misalig kanila may sama unta sa mga Diyos-Diyos na ilang gibuhat. Okay. Ngayon din sila, makadungog ba ni? Makakita ba ni? Makalakaw ba ni? Dili. Muna ngayon sila, ang katumanan dili sa Diyos, mawasimba ang mga Katoliko. Okay. Engon pag Isaias 44, versikulo 17, o ang supra ini mo nilang niyang usa ka Diyos. Iyang Diyos, mulod siya og musimba niini. Magampo siya niini og moingon, luwasa ako, kay ikaw may akong Diyos. Narawan ka pong buti sa buti. Salmo 115, versikulo 8, paingon sa okay, balik. Balik na. Deuteronomio kapitulo 16, versikulo 21-26, ayaw ka mo pag-ugbuk kahoy, ngayon simbahong tupad sa naran, naghihimo ninyo alang sa Ginoo ngayon Diyos, ni magpatindog ka mo haliging bato, kini mga butang nga giayran niya. Didiligin sa Diyos, kaya pagpatindog mga halaran nga supak sa kabubukan sa Diyos. Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 17, 28, o sandit kita mga anak mo sa Diyos. Dili na ito hunaw-naw nga ang Diyos sa magdagway sa larawan nga bulawan, lata, bato, o kinunit pinaagi sa kahana sa tao. Dili ko lang natin isipon ng Diyos nga kanang dinuhatan ba pinagi na sa mga bato, mga bulawan, kahoy. Okay. Nalain pag yun, ingon din sa Roma Kapitulo 1, versikulo 22-28, sukad buhata sa Diyos ang kalibutan, ang iyang dili makita ng kinaiya, ang iyang gahom na walay katapusan, o ang iyang pagka-Diyos nakita, klaro kaayo nga diha sa mga butang, gibuhat sa Diyos, busa wala sila ikabaliban. Okay. Kung kamu na rin, tabi sa dibasa, basta kaning Roma Kapitulo 1, versikulo 20, payos 28, dili ang pagkulit o mga larawan. Iwasaran ninyo, para di ka madugay, tuta na may teksto din na. Pagod ka itong nakapalit ani nga libro karon. Okay. Engon ang unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9, sa buhan-buhan na side ka mo, nga ang mga daupan, dili makasunod sa gingharian sa Diyos. Ayaw limbong inyong kaugalingon, kaya mga tao nga makihalawason, o nagsimba sa mga Diyos, o mga mananapaw, o makigilawa sa isig lalaki o isig na babae, dili makasunod sa gingharian sa langit. Okay. Muna pagsumpak lagi, gamit. Tubago na. Muna sa tubag. Unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 4, busa may tungod sa pagkaon ng talanon mo giharad dito sa mga Diyos na ibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar o mga butang dili tinuod na sa kita mo sa lamang ang Diyos. Unsa kung Diyos nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod. Kini tinuod ba ni sa nga nagrepresentahan? Tinuod kasi kini Maria na. Bawal bago na itong mama, picture sa itong mama, ibutang na ito sa itong altar. Hindi. Huwag po na natin isipa nga itong picture sa itong mama, mula ang Diyos. Kisa mo rin nagtublo ka pare, alaga, katikista, nga kanang si Virgen Maria, Diyos. Wala, di ba? O, di ba? Masupak. Ingon nila ikadawang teksto sa tubag. Unang hari Kapitulo 11, versikulo 33.
Gihimo niya kinigigisalikway niya sa nuno ng Ginoo. Kung nagsimba siya kang Astarot, ang Diyos sa taga-Sidon, kang Kamos, ang Diyos sa taga-Moab, kang Mulok, ang Diyos sa mga Amonihanon, wala siya matuman sa kabubuton sa Ginoo o sa mga kasubuan. Lahi siya ni David. Si Salomon kuno anak ni David. Nakabig nito siya mga asawa. O iyang mga asawa, dunay mga Diyos-Diyos. Si Molo, si Astarot, pati naghanap pa din eh. Okay. Muna siya ang gidili. Kanang mga Diyosa. Ingon din niya ang 46, Isaiah 46:16. Ang mga tao may atag silang pagkabulawan, nagsuhol sa nagkatiro, aron himukol ni kining Diyos-Diyos o ilang ining gisimba. Diyos-Diyos gapon. Di gapon mo kalab sa ato, mga larawan sa simbahan. Okay. Ingon ni Isaiah 44:17, o ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios mulod siya og musimba niini, magampo siya niini og moingon lusa ako kay ikaw ang akong Dios. Preparado gyapon na sa Dios kung dili sa Ginoo. Okay. Ingon sa Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 21 ingon sa 22, ayaw mo kahoy nga inyong simbahon tupad sa laran, nga gihimo ninyo alang sa Ginoo nga inyong Dios, ni magpatalingog kamo, maghimo kamo haliking bato, kay kining mga butanga giayran niya. Tinod na kay inyo, gihimo mas mga tao nga balaan katong ilara mga inyong himo. Muna gidili sa Ginoo. Exodo, tubag na itinagkasentro kay nga tubag. May tungod sa 25, kanila sa Exodo kapitulo 20, versikulo 3 tayo sa 5. Nag-ingon ang Diyos, ayaw kamo paghimog larawan, may inyong simbahon, sa dagway ko sa langit, sa yuta, o ilam sa yuta, nga mao ang tubig. Ayaw paghimog ko no. Okay, masama na sa langit, ang nga. Kinsa na sa yuta, yung tao, mga bitin, leyon, yuta, ilaw, isda. Ayaw ko paghimo. Pero ingon din sa akuan, ang tubag na ito 25, 18, 19, kama 22. Sa isip katumoy sa takop sa kahon, paghimog duha pagkirupin ng palawan. Ang isip katumoy diin, himuha kini nga unay gayud sa takop. Makikita ako kaninyo dito sa tumatungan sa duha ka kirubin nga naa ibabaw sa suglanan. Ihatag ko kaninyo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Diyos. Pero ang Diyos, chapter 20, verse 3, paingon sa 5, nagdili paghimo sa dagway, tuas langit, yuta, o tubig. Ikaduha, ningon siya, Moses, paghimo, kerubin. Masa ang kerubin? Ang niya. Kasi purpose, ibutan sa ibabaw sa suglanan sa kasabutan. Ito, Ten Commandments sa kahon. O niya, ibutan din ha. Kasi purpose, kundi ito, kaya makikita ako kanimo, upang sa katawan sa Israel, taliwala sa duha ka, kerubin. Dito ba, duha ka kerubin to. Kerubin. Ang Diyos na hadapit, tunga. Makita ang Diyos? Dili, espiritu nga. Kasi makita sa mga tao, rebulto. Kung na, may protestante itong panahon na, may ngon ginuta. Tanawa na kung sa message ng katawan sa Israel, nagsimba o Diyos, magkidilig sa Exodo 23, 5. May ganit ka itong panahon na, wala pa'y protestante. Diba? Namay na to. Nagdidilig, Exodo 23, 5. Nagipabuhan, kerubin, dalan na. Exodo 25, 18, kama 22. Okay. Padayon na
Ikaw na Hari, Kapitulo 23, versikulo 15, hanggang 19. Ginumpa ko sa niya ang halaran dito sa Betel, magibuhat sa mga ni Jeroboam, anak ni Nabat. Si Jeroboam mo ay nagdadal sa Israel nga magpasipala. Gipulpog niya ang mga bato niini o gisunog ang tukon nga giisip na sagrado. Sa paglingit ni Josias, nakita niya ang lubnganan dito sa bukid o iyang gikuha ang mga muli kita sa disiti ha kaya kamo na lang dito sa basa ani Ikaduhang Hari, Kapitulo 23, versikulo 17 para dili kita malugay o niya kunya mayon siya unsa pa ka nang minimintuha sa unahan o giingnan siya sa mga tao sa syudad. Lubnganan ka na sa usa ka propeta sa Dios nga taga-Huda. Siya nagtagna niining imong gibuhat karon dinhi sa halaran sa Betel. 18. Og si Josias mingon, ayaw inighilati o ayaw ipakalot ang iyang mga pupok. Conclusion. Si Hari Josias, di pangguba ko niya itong mga narawan sa mga Diyos. Itong Nibo, Astarot, at kay di pangguba ni Hari Josias. Dahil usa ka minuminto, ibutong na. Nakita ni Hari Josias. Nagtanas siya, isa mo ng minuminto sa una. Sa una, yung mga mulod sa syudad. Mauna siya ang propita na nagkatag na ining imong gibuhat karon dinhi sa halaran sa Betel. Yung sa Hari Josias, ayaw ko na ginati. Sa ito pa, ang larawan kuno sa mga santos, ayaw ginati. Ang larawan sa mga Diyos, buka. Ano na dito simple? Buka. Ang larawan sa mga Diyos. Okay. Hindi yung din Ikaduhang Hari, Kapitulo 18, versikulo 4, gipangguba niya ang halaran dito sa mga pungtod o gipangpukan niya ang mga haligi niya. Giputol-putol niya ang mga tukon, nag-iisip nilang sagrado o gilumpag ang halaran sa Asera. Gidugmok niya ang halas nga tumbaga nga hinimo ni Moises kay hangtod yatong panahon na ang katawhan sa Israel nagsulod man gyapon og insenso aron nga ihalad niini. Ginganlan kini nila Muistan. Nabalo kita sa nagtabo dito sa Kamingawan. Nga gipapaag sa bitin katong mga Israelita tungod kay sila nagabugot sila. Naningon si ang Diyos na itong Moises paghimo ribulto sa bitin. Ibutang sa tuklong. Ang tanang may pakaag, mapakan o bitin o malala, maayo. Kung matanaw siya. Ang di ko tanaw, suko na sa Ginoo. Daw bikin nagkapadayon Manila, gimo Manila nga, Diyos na ginabitin, mo itong ipaguba. Na-misinterpret na nila, mo itong ipaguba. Wala na si Christian. Dayon, basta kay, ingon din sa Osias Kapitulo, Josias, Huswi, 7:6, tungod sa kasuko, gigisik ni Huswi ang iyang bisti, o miyapak siya sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasaputan sa Ginoo. Ang Pangulo sa Israel mihapak usab dito uban kaniya hangtod sa gabi o gibutangan nila abo ang ilang ulo pagpaila sa kasubo. Si Huswi o ang hari sa Israel mihapak sa kinakasabutan ba? Kasabutan, sudanan sa ating commandments. Kung saan kabutan niya, duha ka, kerbel, larawan sa kerbel. Hapa sila. Sa ito ka na hapa, simpang ka. Mau din na pag-anak po natin dito. Hapa po ta. Lord po ta. Kaya nga no, niya apay labaw pa sa
cherubim. Kisa minabaw, ang hingog sa Birhen Maria. Ano itong sa Birhen Maria? Mula mga papunta. Apagan susunod. Ugangali. Okay. Dayon, Juan Kapitulo 3, versikulo 14, ingon nga giisa ni Moses dito sa tamingawan ang bitin na tumbaga nga gibutangag tukun ang anak sa tao kinahanglan iisa usa. Tanaw niyo tayo kay Timoteo basta hapon ang time ha. Sige. Ingon ni kato di ay bitin nga tumbaga nga gibutang sa tamingawan nga tanan makapagbitin malala maayo. Kisa may katumanan na to, mo si Jesus. Ibigay si Jesus, ay minutes lang. Hindi ko nito sundan. Katapi minutes. Sinyasi ng otro. Giisa po ang anak sa Diyos, si Jesus. Aron na, kinsa katamukan aw, maayo. Ang di mo kanaw, patay. Naraw, giisa. Okay. Muna ang simbolo sa akin, si Jesus Christ. Okay. Ingon din ni sige. Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 7, o ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus, wala kini matipon sa panapton nga lino, kundi gilukot o gilain pagputang. Holy Sword. Kasi buti pasabot sa Holy Sword. Nga sa panapton nga putos sa ulo ni Jesus, lahat ka dito ang panagway ni Jesus. Sa ito pa, kini di ay narawan na tinuod. Kaya mo kanina kapatek dito sa panapton nga giputos sa iyang lahat. Okay. Naingon din sa Hebreyo Kapitulo 9, versikulo 5, ibabaw sa suriran dito ang mga manmaya o mga binuhat na nagkahulugan sa presensya sa Diyos o nagpandong sa mga pako, sa mga binuhat na diin dito adto pasayloa ang mga sala. Apan dili kini panahon sa pagbatbat sa tinagsa karon. Okay. Ang Hebreo, chapter 9, verse 5, New Testament na. O may mo na itong igsoon. Sa una, sa Old Testament na ito, brother, na ang Diyos nagsugong at kang Moses paghimog kerubin. Unya, ibutang sa ibabaw sa sublinan sa kisukutan. Pero sa ako, sa New Testament, wala naman na isuko. Okay, wala naman na isuko. Inani magalas niya. Kung ang kami niyo, hindi pa anal. Ada hindi sila minuli. Pero anal na, separate na sila. Naabay diingon sa Biblia, nga kanang gidili ang kanang ipabuhat sa Diyos sa Old Testament. Nga ibutang dito sa ibabaw sa sugan sa kasubutan ng kerubin sa Ezekiel 41, versikulo 18, kaya masusunod ng Diyos, ang akong templo butangin ninyo nining dagwaya. Kini nga kanto daw sa leon. Kini nga kanto daw sa kerubin. Kini nga kanto daw sa tao. Ano? Daw tao. O Testament na. Pag-abot sa New Testament, doon na kaya anan mo. Nga yung nga di na lang pwede. Ang mga apostoles o ang Ginoo nagasunod sa templo na yung mga narawan sa kerubin, naw sa tao, o naw sa anghel. Kung doon ay naw sa tao, ibutang dinha sa templo sa Diyos. Kasi tawala ibutang, balaan dili. Natural balaan. Diba? Wala na ay. Naw ni Birhen Maria, balaan kay inanon ni Jesus. Okay. Kung ang simbahan, walay naong sa kerubin, walay naong sa tao nga balaan, walay naong sa kuan, leon. Mataw ba na simbahan? Usa na? Budika. Kung pinabot na kami na mga budika.
simbahan gisugo man kay tinukod na ni Kristo. Natural na doon ay mga balaan, mga santos ibutang sa iyang simbahan. Kung walay mga naw sa santos balaan ang mao simbahan, dili na katawag ko simbahan. Nga walaan sila mga naw sa santos kay tinukod naman sila o tao. Nga nung namatay naw sa mga santos sa simbahan ng Katoliko kay tinukod man tani Kristo. Inana na Diyos. Bradol, tanaw ba nalimot na style? Isa na lang. Okay na. Okay na. Sige lang. Doon na magka-open forum ko niya, napag-idwa ka topic ha. Ang sunod na kong topic ko niya, mga alas 2 na siguro ko masayo. Launa. Alaw na, 1 hour na yun. Ang bantahan na gilin ng ano, about salvation. Kaluwasan. Nga kanil pag